Mga ka-USB, na ako ipakita sa inyo regular na ako ni nga routine ako ni nga trabaho, no? Every day, not every day. Of course ang gardening is every day, pero ang kining pag-harvest nato sa kining gitawag nga atong pakita na ko sa inyo, no? Kining atong composted biodegradables gikan sa atong kusina, no? Muni yearly na ako ni ginahimo, usually January, no? This is our waste for the last 12 months, no? So January karon, so next January na napugoy another i-harvest. So pagkakaron, harvestable lagi siya kay freeable naman ang atong kitchen biodegradable, na sa composted na gid siya, no. Pero kaya lang na may mga hard nga mga material katong iyang mga shells ana, mga panit nga dili gid siya ma-decompose. Over the months or years siguro completely decomposed na gid siya. Ang atong after karon mga ka-USB kining atong gitawag nga harvestable lang, no? Ato ni siyang ayagon later and I'll show you the final product ani niya. Kini siya pag i-harvest na ko ni siya, actually nag-initial ako ganiha, no? Gamit ang tools lang nga ordinary kini mga inani lang. Ako siyang gibalhin diya, no? Pag ma-harvest na ko ni magkaroon siya space, no? Pag magkaroon siya space mga ka-USB, ang nakanindot ani kay na ako'y another na pud nga batch nga ako na pong i-load diri, no? So kini siya pakita na ko sa inyo. Muni akong gitawag nga barrel composter where ang tanan biodegradable sa kusina ginasegregate na siya tapos ginalabay diri. Makita ninyo si may dark na siya or nag-transform niya ang color. Dili ni siya parehas aning fresh, no? Karon kini siya harvestable na pud siya aning nga stage, no? Kay ni collapse naman siya. Gani nagkaroon na siya og kanang mga molds, di ba tao? So meaning dili na siya inana gyud ka init, no? Unlike atong fresh pa init kay to siya. Mabot na 50 to 60 degrees Celsius na siya. Which is dili pa siya pwede i-harvest as compost. Kinahanglan mo turn into mo oxidize pa siya, mo itom pa siya. And then mo na ni atong gina-transfer dito sa atong composting bin. So mo ni siya, no? So since wala man ko space, I have to harvest that harvestable. I have to empty that or i-harvest na ko ni siya para magkaroon ng space. Okay? So, kini din akong ibalhin dito later. So, buti pa sabot, pag ako ni transfer dito, magkaroon siya og itawag nga vacant nga barrel composter. So, pag bakante na, since puno na mo pud ni siya, i-allow na po na ko ni 4 months nga dili labayan, kay ipakulapse lang nako, diri ko naglabay, diri na ko maglabay, kay bakante naman po siya. So inana lang kadali ang process diri. Pero gikan ni siya sa kitchen, kitchen biodegradable waste. So sa pagkakaroon akong tiwason akong trabaho. Kay gusto ko maka-produce, no? Og usa ka quality nga gitawag nga soil amendments or kining compost. Gikan lang sa atong biodegradable. So kana lang sa mga ka-USB. So nakanindot man gud ani karon kay sington gyud kog maayo ani kay mag-aya gud ko ani. Ako sing ayagon. Pero morning nindot nga exercise nako, no? Instead of di mo ko nag-discourage nga kining gym or what, no? Di na ko na gina-discourage. Tama na siya para sa mga taong walay time sa gardening. Pero diri mo gud sa garden, nindot kayo kay ang imong pagpasingot na pud siya gitawag nga good result sama sa good soil, makatanom pa ka, maka-garden ka, then makakaon ka fresh food. So mo nang way of life diri sa home farm mga ka-USB, no? So para sa mga bago diha nga makakita ning video, ang USB is the Visayan term for home farm, no? Mo ni siya ang gitawag nga uma sa balay. Uma, sa s balay. USB, that's it. So bye-bye mga ka-USB, yung pagsunod sa home farming and way of life na nato ni for the last 16 years and we are nearing the 17th year of home farming, no? So, bye-bye and Happy New Year. Thank you.